Alright, Philippine Gunpla community, welcome to our very first episode of the Mobile Suit Hanger podcast. And kita niyo naman ang ating unang-unang guest. Grabe. 'Di ba? Unang episode, pangwasakan agad ang ating unang guest. Alright, so papakilala ko ang ating unang guest. So, ang ating guest ay isa sa mga rising content creators ng Philippine Gunpla community. A lot of people are following him because of his relatable skits, especially sa mga may asawa at may mga girlfriend or may mga nanay, di ba? So, di wala na paligoy-ligoy pa. Let's welcome Mr. 250, Brother Joggy Boy. Palakpakan. No, Alright. good evening, guys. Okay. Thank you, Mobile Suit for this opportunity na masali sa first ever podcast mo. And first ever podcast ko din Oo naman, brother. na-attendan. Oo. Kasi ano yan it's a privilege. It's a privilege na maka-attend ka dito at ikaw ang ating unang guest sa ating first episode ng ating Mobile Suit Hanger podcast. Apologies to our English-speaking followers. Our first episode is dedicated to the Filipino Gunpla community first. So, yeah. But if you want, I can try to English. tomorrow later to English. Ay, nako. Alright. O sige. Simulan na natin. Sige. So, brother, bago ka maging content creator, no? So, paano mo na simulan ng iyong Gunpla journey? Saan ka nagsimula? Nagsimula ako sa kaibigan ko. Katulad din ng siguro karamihan sa nagaganpla, nalaso ng kaibigan. Which is, nanonood na talaga ako ng Gundam dati. Yung pinakauna kong napanood at pinaka-favorite ko, Gundam Seed. Yan. Tapos, after college, kasi seaman ako. Oo. After ko mag-apprenticeship, pagbalik ko, nakita ko yung kaibigan ko, may mga Gundam na nalaruan sa sa bahay. Tapos yun, tinanong ko, sabi ko, saan ba to galing? Ganyan. Ang akala ko pa dati, bibilhin mo siya, buo na. Oo. As is lang. Tapos, nagtry ako, nagpasama ako sa kaibigan ko. RG na pa yun Destiny yung nakita namin sa mall. Pagbukas ko, sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, ano to? Sabi niya, bubuuin yan. So, pinakita naman niya sa akin. Tapos, sabi ko, sige, may manual naman ako na bahala. Tapos, syempre, as katulad din ng iba, pag nagsimula, gamit ko yung nipper ni mama sa kuko. Oo. Ang pangit ng pagka-build. Pero, pag nabuo, syempre, pag una, wala ka pang alam sa gusto mo lang mabuo. Na-amaze ako, sobrang na-amaze ako. Pero natigil din ako nun eh. Kumbaga after nun, yun lang nabuo ko. Tapos after 2 years pa ulit ako nagbuo ng sunod-sunod na maraming Gunpla. Then yung sa pagiging content creator ko naman, ano lang yun eh. Kumbaga, gusto ko lang gumawa ng mga video para mawala yung homesick ko sa barko. Yung papanoorin ko pag nasa barko ako. Tapos hindi ko naman alam. May isa akong video na nag-click eh. Tapos natuwa ako sa mga nagko-comment. So, nag-try na ako magsunod-sunod ng gumawa ng mga videos. Yun. Parang gano'n naman nagsisimula lahat eh. Pag may isang nag-trending na video mo, parang nakakatuwa ulit gumawa eh. Kasi na-appreciate ng mga tao. Oo, kasi gagawa ka ulit talaga. Parang, ay wow, na-appreciate naman ako ng mga tao. Yeah. Nice. Sige, RG Destiny yung una mo, no? RG Destiny. Nandito pa nga sa bahay yun eh. Puro alikabok. Ay, pero sentimental yun sa'yo, syempre. So, grabe, RG Destiny agad. Ako medyo
hindi ako natuwa sa RG Destiny. Yung copy ko at least kasi natatanggal yung waste. Medyo weak yung connection niya. Or baka mamaya mali lang yung pagka-build ko kasi medyo matagal na rin yun. So, ayun. Nice. Okay. Actually ngayon, inaano ko, weak din talaga. Hindi ko na Oo, din. flimsy talaga siya, Nakatago no? lang sa box. Oo. Oo, tinabi mo na lang sa box. Tignan mo nga, medyo mahirap tumayo ng walang stand yun, eh. Sige, anyway. So, ano naman, nung nagbi-build ka, ano yung unang reaction ng misis mo nung nag-start ka na mag-collect ng Gunpla? Una ako nag-gunpla, wala pa akong asawa eh. Okay. Oo. Wala pa. Pero nung nagkaroon ako ng ng asawa, in reality, supportive talaga si Mrs. Ah, sa gunpla journey ko. Kasi oo. parang ang reason niya, mag-Gundam ka na lang kaysa mambabae ka pa. Ah. Natutuwa siya pag nakikita niya ako na na yung Oo. nagbi-build lang sa bahay. Oo, Parang nasa doon lang bahay ka lang, nauubos yung 'no? oras ko. So confident siya na wala akong ibang ginagawa. Hmm. Ayan, Saka mga siya yung unang bumili mga ng MG ko. misis. Ano 'no? Siya yung unang Siya yung unang bumili ng Master Grade, oo. Yung favorite wow! kong Gundam, which is yung Freedom 2.0, Freedom Freedom 2.0. 2.0. Okay, nice. Grabe, So yun 'no? lang, Okay. opposite talaga nung nakikita niya sa mga Oo, talagang opposite na. supportive yung misis ko. Oo, sige. So alam naman natin ano lang yun, eh, for content purposes lang yung mga Oo. ano mo, pero I'm sure suportado ka naman ng misis mo. So, ayan mga misis na nakikinig, ayan tularan niyo yung misis ni Joey. Anyway, pero ako share ko lang, kasi meron yung misis ko, meron kaming binabasang libro. At tawag dun, His Needs, Her Needs. Ang nagsulat nun, psychologist. So, it Yeah. talks about having an affair-proof marriage. So, kasama dun sa sinulat ng psychologist na magkaroon kayo both ng recreational activity na kayong dalawang mag-asawa. So, I think you appreciating your husband's hobby and supporting him for it really helps din. Kahit sinasabi, kasi yung iba nagsasabi, ano naman parang hindi daw logical ipag-compare na pagka nagga-Gundam hindi na agad mambababae. Pero it has some science to it, kasi psychologist na nga yung nagsabi na it has something to do with a shared hobby, or at least a hobby that you support your spouse. Yung asawa ko kasi ang hobby nun medyo din, may kumbaga pick your own poison. Sa kanya takbo. So bibili siya ng shoes. So isang beses bumili siya ng medyo mamahaling shoes. So ibig Running sabihin, running shoes. running So era. parang sabi ko, so ibig sabihin pwede rin akong bumili ng kasing price na Exactly, gano'n lang yun eh. Ganun lang, di ba? Bumili ka, bibili din ako. Oo, 'pag bumili ka, bibili din ako, nice. Ayun, so ano naman 'no, so ano yung biggest adjustment mo as a builder nung naging mag-asawa na kayo? May adjustment ba? Alam mo, alam ko sabi mo naman supported ka naman ng asawa mo, pero may adjustment ba or something sa life mo? Biggest adjustment, pinaka-biggest adjustment ko siguro yung lagayan ko, eh. Lalagyan, yun yung pinaka-biggest adjustment kasi siyempre Oo. kailangan yung bahay maayos, 'yan. So, maya't maya nag-iisip ako paano ko isasalansan yung mga backlogs ko, kung saan ko i-di-display yung mga kits. Oo. Kasi yung misis ko malinis sa bahay. So, Mm. minsan napapag-awayan din namin kapag yung nandiyan lang yung mga kids ko, yung mga box, kailangan gusto Oo. niya at least maayos. Mm. Siyempre 'pag nandun tayo sa bahay ng parents natin, kahit itambak-tambak mo diyan wala namang problema, eh. Sasabihin mo lang, "Ma, wag mo galawin 'yan, yung ano 'yan, ganyan." Oo.
Mahal yan, wag mo galawin. Eh pag may asawa ka na, hindi mo na pwede sabihin yun kasi bahay niyo na yun eh. Oo. Kailangan lahat maayos. Mm. So yun lang naman yung yung pinaka-adjustment ko talaga. Yung lagayan tsaka paano yung, sa paglilinis din pala. Kasi nung una wala ka pa akong glass cab eh. So laging inaalikabukan. Yung Ah, misis ko na rin yung naiinis. Kaya yun, nag-decide na rin ako bumili ng glass cabinet oo, after nun. parang ano kasi, yun nga yung clutter. Tama ka eh, kasi kami din minsan eh, yung asawa ko ganun. Malinis din sa bahay yung asawa ko kasi yun din ang kanyang me time, paglilinis. Yeah. So, pag may mga Parang halos naman lahat ng ano, babae. oo, 'di ba? Kasi normally naman yung mga asawa natin, they have this natural natural inclination na maging homemaker, 'di ba? So, ayun. Yeah. Okay, thank you, thank you. Thank you, brother. So, how about yung oras mo sa pagbi-build? So, syempre nung binata ka pa, nagbi-build ka, iba na yung dynamics nung nagkaroon ka na ng asawa. So, can you tell me more about it? Yung oras ko naman sa pagbi-build, maluwag. Kasi Mm. ganito, I'm a seafarer. So, nawawala ako ng matagal. Mm. So, pag umuwi ako, talagang bakasyon. Wala akong work. Mm. So, as long as pag sa umaga, yan, nakakapag ng almusal, nakakapagluto, tapos nakakapaglinis ng bahay, nakakapag-car wash ng sasakyan. After nun, free na ako. So, Mm. magagawa ko na yung gusto ko. So, nakakapag-build na ako ng matagal. Tapos, hihintayin ko na lang misis ko makauwi sa hapon. Mm. Magpo-post ako. Dinner time. Tapos yun, linis ulit. Tapos, depende kung gusto ko pa mag-build sa gabi o, syempre, husband and wife time na after. Mm. Ganun. Yun, So, yun sa na. time sa pagbi-build, wala naman akong problema. Okay. Nasa akin na kung gusto ko mag-build or gumawa ng ibang bagay. Nice, I see. Basta maganda yung nasabi mo, no? Husband and wife time. Kasi minsan Yeah. ako personally, yun din yung gusto ng wife ko. Kasi ang kanyang love language ay quality time. So Ah. gusto niya may quality time para puno ang kanyang love bank na tinatawag, no? So yun. Okay, nice. Sa Thank akin, you. Oh, sinisingit ko kasi talaga. Sa akin, sinisingit ko talaga yon kasi matagal din ako nawawala eh. So, oo hindi lang naman. puro ganpla. So, lang, half-half. Oo, tama. Balance lang talaga. Sige. Mm. Okay, thank you brother, thank you. Ngayon pag-usapan naman natin yung yung eto medyo parang eto yung usually pinag-aawayan ng mga mag-asawa sa sa hobby, which is the financial side, 'di ba? So, kayo ba, meron kayong parang budget system I'm sure may hobby din yung asawa mo, no? Oo, maraming hobby asawa ko. Mamili ng damit, tumak sa takbo. Oo. Mas Takbo maraming din. hobby yun kaysa sa akin. Oo. So, Yung meron sa ba naman, kayong budget? sa financial Mm. ganito kasi, ang ginagawa kong technique 'pag nasa barko ako, bili ako ng bili ng kit. Kasi Mm. 'pag nasa barko ako kumikita ako, eh. Mm. I mean, dun maganda yung kita. Ta's 'pag uuwi ako nag-a-allot ako ng certain budget lang na 'pag nasa lupa ako, 'pag may gusto akong bilhin na kit, yun lang yung gagastusin ko. 'Pag Hmm, sumobra na ako dun, hindi na ako hindi na hindi na ako puwede. bibili. Yun, disiplina ko na sa sarili ko yun. Hindi ako pinagbabawalan ng misis ko, pero yun na talaga yung mismong ko, yung mga disiplina ko, limit ko. Siyempre hindi naman iikot sa ganpla lang yung gastusin, eh. Marami pa tayong responsibility sa buhay. Right, So, right. magse-set ka lang talaga ng boundaries or limits sa budget mo for your hobby. Yun lang naman. Mm, tama, sige. I see. So, 'no, talagang disiplina lang din talaga kasi minsan dumating sa time na yung bago ka pa lang kasi parang impulsive buyer ka tapos para kang meron kang tinatawag na FOMO, fear of missing out. 'Pag may Yeah, bagong 100%. Yes. 'Di ba? 'Pag may bagong release kailangan bili ka kaagad, hindi puwedeng wala ako nito. Pero sometimes, sadly,
napapabayaan yung batch. Kaya sabi ko, okay, I have to really discipline myself kasi minsan dun talaga pinagsisimula ng away. So, ayun. Tsaka Saka plano. oh, Sige, tsaka, sige. ay, Ikaw ako, muna. sige. Tsaka ang dami ko kasing backlogs. Ginagamit ko sila Yeah. for content. So, sandamuhal yung backlogs ko kasi hindi pwedeng hindi ko pipinturahan, i-customize yung kada build. Kaya nag-accumulate na nag-accumulate. So, ngayon, wala, hindi talaga ako bumibili. So, yun. Ikaw naman, brother. Ano yung sasabi? Yung sa akin naman, ano na eh, maganda na yung technology kasi ngayon maganda na kumbaga makikita mo na yung mga i-release in the future. Kasi Mm. dati limited lang yung news about sa ganyan eh. So yun, pag may kuwari PGU, alam ko na lalabas ng ganitong date. So dun pa lang iisipin ko na agad yung budget ko. Ito lang yung bibili kong kits besides sa PGU NU. Tapos todo na lahat doon. Tapos Oo. sa PGU NU yung budget na ganito. Ganon. Oo, kasi medyo mahal yung PGNU. PGUNU. Ah, Masakit yun. pricey talaga. Oo. Sige. So, ano din, no? Maganda rin yung nakikita mo kasi yung mga future release kasi magde-decide ko, kukunin ko ba to? Paano trip ko ba tong kit na to or what? Diba? Oo, So, ganyan. okay. Sige. Thank you, brother. Thank you sa pagsagot. So, um, ngayon naman, sige, punta tayo sa ano. I know dun sa mga skit mo, 'di ba? Minsan alam naman natin minsan joke-joke lang 'yon. 'Di ba? Yung mga Ah, ating mga ka-250. Pero legit ba na minsan may temptation na itago well, alam naman natin na ano suportado ka naman ni Mrs. Pero may ganun ka ah. bang episode na parang ah yung temptation na itatago ko ba 'to o ano? Meron, siyempre meron. Kunwari, ngayong araw kakabili ko lang ng kit, Hmm, which is kasi 'pag ako bibili pinapaalam ko pa sa kanya, eh. oo, tama naman. Tapos magba-browse ako sa ano, sa newsfeed ko, may makikita akong isang kit na parang trip ko din. Oo. May ginawa na ako siguro mga twice, pero sana hindi 'to mapanood ng misis ko. Twice na nakatago talaga. Tapos Oo, ang gagawin ko yung box, yung laman ilalagay ko sa box na ano na, yung dati ng box. Kunwari MG na box dun ko ilalagay. Kasi minsan di ako nagtatapon ng box 'pag trip ko yung art, eh. Dun ko mm. ilalagay yung runners tapos yung box na bago, yung box na binili ko tatapon ko na yun, gano'n. Para hindi lang makita. Kasi natuto na rin siya, eh, alam niya na pangalanan yung mga Gundam ko dito sa bahay, eh. Kaya Oo, Freedom, Destiny, Justice. Kaya nalalaman niyo parang bago 'to, ganyan. oo. Kasi nakakahiya naman yung Oo, kakabili ko lang, eh, tapos kinabukasan may bibili na naman ako ta's may gusto na naman akong bilhin. Parang kumbaga, kung ako ilalagay ko yung sarili ko sa misis ko, sabi ko, "Parang sumosobra na 'to, kakabili lang nito hindi pa nga nabubuo. Plus itatambak mo na naman diyan." Actually, yung space 20% ng space namin sa bahay halos sa Gunplan, iba other collection ko na napupunta. Kasi nagre-resin din ako, eh, lalaki nung box, ay eh, ayaw ko pa oo, ipatapon. oo. So, gano'n. Nakakita ako ng Luffy na Gear 5 na ano, ang laki ng box. Sabi ko kung Malaki talaga. magkukulik ako ng ganito saan ko lalagay? Walang paglalagyan. So, anyway. Sige. Pero ano naman, nung nagawa mo yon, nasabi mo ba sa kanya din eventually? Hindi pa. Ngayon pa lang malalaman dahil sa'yo, dahil sa podcast. Mrs. Joggy Boy, Kaya pasensya na po. shoutout sa misis ko, patawad. Ayan, at least ano, umamin ka naman. Umamin ka naman. Dalawang beses lang 'yun. Ayun, di na naulit. Okay. That's in the past. Yeah. Okay. Thank you, brother. Pero ito kung papapiliin ka,
kung papapiliin ka, ano bang mas gusto mo? Perfect build o peaceful home? Perfect build ng Gunpla, parang ganon. Oo, oo. Peaceful home. Peaceful home pa rin. Kasi pag may peaceful home ka, magiging perfect ng lahat. Maganda yun. Pag Maganda. okay lahat sa bahay mo, perfect talaga lahat. Kahit anong, pag okay kayo, nagagawa mo responsibility mo sa buhay, responsibility mo sa pamilya mo, equals perfection talaga yon. Kumbaga, kahit anong gawin mo, parang okay na rin sa misis mo eh. As long as lahat okay din sa bahay mo. Doon naman magsisimula lahat yun. Mm. Tama, tama. So, pero yung mga skits mo, brother, gaano siya realistic in your life? O pure lang yun, pure fiction? Yung mga, o iba, Yung may iba, mga nangyari na sa'yo talaga? yung iba doon, kumbaga, napagbibiruan lang din namin ng misis ko na sabi ko, pag ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo. Tapos nakakaisip ako ng idea, ganun. Oo. Minsan parang nagbabanta din siya, pero masiyahin kasi hindi mabilis magalit eh. So hindi ko alam kung seryoso o hindi. Pero dahil sa kanya ko rin na nakakaisip din ako talaga yung inspiration ko sa mga pinagsasabi niya minsan. For example, biglang magbibiro, bibili ka na naman, gusto mo ba lumayas? Tapos sabay tatawa. Alam kong joke lang pero baka hindi. Baka hindi. Joke o Hindi baka natin hindi. alam. May yun, Dapat, half mint. yeah. So, dahil may mga ganong instance, no, ano ba yung mga pwede mong i-share na mga life lessons una sa mga single builders, no, na takot mag-asawa. Yung iba kasi nababasa ko sa page ko nababasa ko yung mga comment, kaya hindi ako mag-aasawa, ganyan. Yung iba naman, yung mga married naman sinasabi, parang namaltrato naman sila ng asawa nila. So ano sa tingin mo yung mga life lessons na pwedeng makakapulutan ng aral ng yung mga single builders, pangalawa yung mga married? So, umpisa na natin sa mga single builders. Yung mga takot mag-asawa. Actually, yung pag-aasawa kasi yan eh. Yung tao, makakahanap ka talaga ng mapapangasawa mo na yung pareho kayo ba ng ah, kumbaga connect kayong dalawa. So, kung mag-aasawa ka, dapat kilalanin mo muna. Tapos kung gusto mo pakasalan, dapat talaga sure ka na alam niya yung hobbies mo, ganito yung hilig mo. Kung mahal ka naman ng tao, bakit ka naman pagbabawalan yan sa mga bagay? Oo, Pero ganda syempre, yan, Mm. as may asawa, dapat alam mo din yung responsibility mo sa pamilya mo. Mm. Hindi mo na sarili yung inaano mo eh. Hindi mo na sarili yung inaalala mo, dapat inaalala mo na din yung asawa mo, yung mga magiging anak mo. Mm. So, yun lang naman talaga yung doon eh. Yung pinaka-core, kumbaga. Sa mga may asawa naman, feeling ko hindi ako magja-judge, pero kung napag-uusapan nyo naman ng maayos, pag-usapan nyo ng misis mo na gusto mo magkaroon ng time sa pagbibuild ng ganito, Mm. feeling ko hindi ka naman pagbabawalan nun eh. As long as babalik na naman tayo, nagagawa mo yung responsibility mo sa pamilya mo. Kumbaga, nagagandam ka na lang, di ka na nagtatrabaho. Eh, kahit ako asawa mo eh. Lumayas ka na lang. Grabe, nung nag-gundam ka, Or, hindi na nagtrabaho. or ang dami mo pang gawa. Ang dumi ng bahay mo. Tapos ikaw, putol-putol ka pa dyan. Kahit ako, maiinis din eh. Dapat unahin mo muna yung responsibility mo sa buhay mo. Then, after nun yung hobby. Then, the rest is pagiging peaceful home. Nice. Okay. Thank you, brother. Maganda yung sinabi mo, no? Maganda talaga yung sinabi mo na meron tayong mga priorities dapat, and you have to make sure that you know those priorities, lalo na pag may asawa ka. Kasi inevitable Yes, naman yun exactly. eh. Mm. Mm. Yung mga kalat mo, yung mga nabs. nagkalat sa, nagkalat sa sahig, tas di po winaalis. Bembang ka talaga sa asawa mo.
Anyway, sige. Ito complete the sentence. Complete the sentence. Happy wife, happy life means blank. Happy wife, happy life means peace. Ah, Kapayapaan, di ba? totoo yan. Pag payapa ka, smooth lahat yan. Totoo yan. Alam mo, brother, kasi sa ating mga lalaki, importante yung protecting our peace, lalo na pagka may asawa ka na. Kasi bilang ikaw yung nagsusuporta sa buong pamilya mo. Kasi iba yung responsibility na nakapasan sa'yo. So, we want to protect our peace because grabe na kasi yung responsibility. Minsan yung mga ibang lalaki, alam mo na yan, yung dahil wala na rin silang peace, medyo hindi na maganda yung mental health nila. So, that's why importante din yung sinabi mo, protecting your peace. Okay. O sige. Yes. Naku, maraming salamat, brother, sa yung mga insights and yung iyong mga helpful na mga life lessons. I mean, I know yung iyong content ay comedy, pero at least dito sa podcast nakita natin yung iyong serious side na you're just another man who's who's just doing his hobby but also being responsible sa kanyang family, sa kanyang married life. No. Sige, before tayo before tayo magtapos, tayo, fast talk. Boy Sige, abunda, boy abunda. Oo, Gusto magpa-fast ko talk yan, gusto ko tayo. yan. Sige. O, ito na. Unang tanong, MG or RG? MG, MG. Okay. Sunod, straight build or custom build? for me, straight build. Straight build. Okay. No problem. Bandai third party. For me din ngayon, Bandai. Bandai. Pwede kong yan. Pwede kong dagdagan kasi baka sabihin nila, purist eh. Sige. Go ahead. Kaya Bandai pinili ko kasi sa nature nga ng work ko, 'di ba, seafarer. Pag umuwi ako, gusto ko yung pag nagbi-build ako, peaceful din ba? Kung anong meron dun sa click-click lang. Pero makikita nyo na din naman ako nagbi-build ng mga third party pag marami talaga akong time. So, yun lang. Oo. Pero yung mga third party ngayon, ang ganda mga kaganda yung mga design. Kaso minsan matulis. Oo. May nabuo Saka yung iba matulis sa manual, iba eh. Kumbaga, pag-isipan mo pa eh. Oo. Kailangan talaga magaling ka na talaga mag-build pag mga third party. Kaya believe din ako sa mga nag-build ng third party. Totoo. Talagang Kasi yung imagination mo gagana dyan. next parang na yun parang next level na Kasi Yeah. minsan parang hindi ka kasi sanay sa manual nila versus sa nakasanayan mong Bandai na manual. Yes, Sige. Okay, next. Ito. What's your backlog limit? Unlimited. Unlimited. Shoutout sa misis ko ulit. Walang limit. Gunpla o brief? Tinatanong pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? Walang brief. Pero may Gundam. Gundam all the way. Gundam all the way. Ito last question. Gunpla or kotse? Gunpla pa rin. Gunpla pa rin. Gunpla pa din. Pero medyo napaisip ka ng onti dun, brother. Siyempre, gusto ko rin magkakotse din. Oo naman. Ayos. Parang gusto ko na mag-upgrade ng full electric dahil sa buwisit na gas na yan. Sa situation ngayon. Oo, grabe, hindi mo akalain no? Anyway, pero thankful naman tayo kung ano yung meron tayo. Sige. Alright, naku! Maraming salamat ulit, Brother Joggy Boy, sa pag-accept ng aking invitation sa first episode ng ating The Mobile Suit Hangar podcast.
And ano to, magiging core memory to. Gagawa natin ng mga First podcast ko din to. First podcast ko din. Kaya memorable din talaga sa akin. Ay, talaga? Wow! Yeah. Sige. Gagawa tayo ng mga Tapos pwedeng maraming reels. Oh, anong pwedeng request mo? pa-shoutout yung si Maki Asuncion tsaka John Paul Asuncion. Silang dalawang magkapatid kasi kasama sa team ko na Joggy Boy na page. Actually, ako yung front pero kasama ko sila nag-iisip din ng mga size kits na yan tsaka yung Uy, mga pinopost ko. wow! Maki Ah, Asuncion and John Paul Asuncion. okay. John Paul and Maki, shoutout sa inyo. Kayo din pala ang mga creative minds behind the Joggy Boy page. Diba? Tsaka Grabe mga naman yung lason. Yan, mga lason. mga mga kalason na rin sila. Sige. Alright. Nako, maraming salamat brother sa iyong oras at dito nagtatapos ang ating first episode ng The Mobile Suit Hanger Podcast. Hanggang sa muli, paalam! Hanggang sa muli. Ciao! Ciao!